i-recap muna po natin, last April 12, itinuro o shinare po sa atin ni Derek Rodel yung anatomy of peace. Amen? So, distinguishing worldly peace from biblical shalom. Sabi mo nga shalom. Shalom or peace. Then, tinuro last Sunday, ni Pastor John is living in the even if. So, the faith that isn't contingent on the outcome. Kaya pala last week, nakikita ko ang dami nagpo-post. Even if. So, before we start, tayo muna po tayong lahat. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat, Lord. Dalangin namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko rin, Panginoon, na alisin mo po lahat ng maaaring maging sagabal, Panginoon. Ang aming mga isipin, alalahanin, maging ang pride, Panginoon. Tanggalin mo rin, Lord, lahat ng reservation na meron kami sa isip at sa puso namin, Panginoon. Hayaan mo maging bukas ang aming puso, Panginoon, para sa panibagong matututunan namin or pagtatama mo, Panginoon. Bigyan mo po kami, Lord, ng kalakasan sa aming mga mapag-aaralan at mapag-uusapan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Bago tayo maupo, apira mo muna yung katabi mo, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Alright, mamaya, libre mo ako. Okay. Nakakaupo na po tayo and today, ito na yung last part ng series natin. Ang pag-uusapan natin is Built to Last. Built to Last. The life that can withstand the storm. Ang pag-uusapan natin, alam ko familiar na po tayo dito sa Matthew 7, verses 24 to 27. Pero this time, mas himayin pa po natin. Sobrahan ka naman sa advance, brother. Yun. So, ang pag-uusapan natin, ito nga, marami tayong paulit-ulit na pangyayari sa buhay natin. Amen. At itong mga umuulit-ulit na to, minsan nagiging question to sa isip natin, ito na naman ako. Andyan na naman, paulit-ulit na lang. Sino dito nakaranas ng ganon? Yung tipong kakabayad mo lang ng utang, may utang ka na naman. Di ba? Kinapos ka kahapon, ngayon kapos ka na naman. Wala kang ulam kahapon, ngayon nag-aantay ka kung may uulamin pa kayo. Di ba? Pambayad ng tuition sa mga estudyante. Pamasahe, panggas. Nako, sino dito may mga sasakyan? Alam ko yung nararamdaman ninyo, lalo na kapag naka-diesel kayo, di ba? Talagang aray kung aray. Pero, mahirap man ang sitwasyon, paulit-ulit man yung nangyayari sa panahon, tandaan natin to, mabuti pa rin ang Panginoon. Amen? At hindi nakakalimot si Lord sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Lagi siyang nakatingin at nakaalalay para sa ating lahat. Amen? So ngayon, buksan po natin yung Bible natin sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Ang ginamit ko dito ay NIV. Ayan, sige, pakilabas po yung Bible natin. Ganyan din yun, paulit-ulit na sitwasyon. Hindi ko dali. So, gaano na lang ako. So, mamaya, pag-usapan natin yan. So, sabi dito sa Matthew 7, "Therefore, everyone who hears the words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and winds blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash." Amen. Sino dito nag-Sunday school ka? Pakitaas nga yung kamay, mga proud Sunday schooler. Ako, Sunday schooler ako eh. Sige nga, pakitaas nga. Wala na nag-Sunday school dito. Alam niyo yung kantang The wise man build his house upon the rock. Natatandaan niyo yan? Siyempre, hindi, no? Di ba? Baka ako nalang nakatandaan, no? Kasi way back 1994 pa kinakanta na yan sa mga Sunday school. At nung nag-high school ako, doon ko lang na-realize, doon ko lang nalaman na, sa Bible pala yun. Marami nang na-encounter, marami na tayong naranasan na paulit-ulit, then marirealize natin, nakasulat naman pala yun. Sino dito, first time mo ma-encounter
tong Bible verse na to, itong pag-uusapan natin? Sige nga, huwag mahiya, pakitaas ang kamay. First time? Praise God. Mukhang hindi lahat first time Ayos. So, balikan natin. Basahin natin uli. Sinabi dun sa verse 24. Sige, pinipindot niya yan. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man. So, meron sinabi dito, kapag binasa natin yung 24 to 27, may dalawang builder, dalawang house, at isang storm. Pero ang ending may dalawang result. So para mas maunawaan natin, pakinggan natin to. Ano yung una? Aralin natin, himayin natin. The wise builder. Pakiyan. The wise builder sa verse 24, sinabi, therefore everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Sinabi, everyone, lahat daw ng gumawa nito ay may tuturing, may karunungan, o matalino, may kaalaman, na ang salita ng Panginoon ay ginamit niya sa kanyang buhay. Yan daw ang wise builder. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, wise ka ba? Pangalawa, ano daw yung makikita natin dito? Kung may wise, may foolish builder. Sa verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not, sabi mo nga, does not. Ibig sabihin, narinig din pero hindi ginawa. Hindi ginawa. Marami sa atin, notes ng notes, amen ng amen, highlight ng highlight, ito pa, latest, picture ng picture. Then after preaching, wala nang application. Nakatago na lang yung picture ng mga pinagpipicturan dyan. Hindi nga natin alam minsan kung pinipicturan ba yung power line or may iba lang pinipicturan di ba? Medyo sa si crush dun Nakuha natin. Then, may pinakita dyan dalawang builder, pero may isa lang na storm na sinasabi. Same storm, different result. Sa 25 and 27. Sa 25, sinabi dito, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet, sinabi, yet, it did not fall because it had its foundation on the rock. Nakatayo daw ito sa bato. Pero pagdating sa 27, ito na ang kaibahan. Kaya different results. Sa 27, the rain came down, nangyari uli, meron na naman bagyo. The rain came down, stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Marami sa atin, ang akala, okay lang yun, subok na lang uli. Pero sa totoo lang, pagka paulit-ulit nang nangyayari dahil yan sa kapabayaan, ang sabi dito, it fell with a great crash. Hindi lang ito pagtumba, ito ay pagguho. Kaya kung paulit-ulit lang tayo sa same kasalanan, hindi tayo basta tumutumba, gumuguho ang pundasyon natin. Dahil hindi tayo nakatayo sa tamang pundasyon. Amen? Nandiyan pa tayo? Ngayon, para mas maunawaan natin, pag-usapan natin yung tatlong katotohanan na nilalaman nitong passages na to. Sinabi dito, unang katotohanan, the right foundation. The right foundation is all about hearing and doing. Sabi mo nga, hearing and doing. Everyone who hears and puts them into practice. Ang mga nakarinig at ginawa, sa totoo lang, hindi madali lahat ang mga ito. Maraming kahalo o kalakip na challenges kapag narinig mo kay Lord or may sinabi si Lord sa pamamagitan ng salita niya, hindi lahat madali. Pero walang hindi mainam o walang hindi tama na sinabi ang salita ng Panginoon. Lahat ito'y tama, lahat ito'y para sa atin, lahat to para sa preparasyon. Amen, nandiyan pa tayo. Ang wise builder nakikinig sa salita ni Jesus at ginagawa itong totoo sa kanilang buhay. Hindi lang ito yung, oo, yes, amen. Ikaw pa yung may pinakamalakas na boses, yan, tama. Pero pag nakikita sa buhay natin, may question mark. So, hindi ito about knowledge,
Hindi ito about attendance. This is about life application. Life application. Pwede kang mukhang okay sa labas, pero kung walang obedience sa loob, delikado. Pakinggan natin to. Hindi ka matibay dahil marami kang alam. Matibay ka dahil sumunod ka. Ang obedience is the foundation of your stability. Ang pagsunod mo ang magpapatibay sa pundasyon mo. Dahil pinag-uusapan nga natin, the right foundation, hearing and doing. Pangalawang katotohanan, the reality of the storm. Certain, no exemption. Pag sinabi mong certain, ito'y sigurado. Sabi mo nga sigurado. At walang exempted. Ibig sabihin, lahat nangyayari, pare-pareho nating pagdaraanan, parehong bahay, parehong bagyo ang dumating. Sinabi, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beats again. Thank you. Against the house. So itong bagyong dumating sa hindi, makinig, tingin dito. Mamaya ka na matulog. Ang bagyong dumating sa hindi mananampalataya ay same na bagyo na dumarating sa mga tagasunod din ni Jesus. So walang exempted dito. Makinig kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin o hindi natin pwedeng sabihin, ito magandang pagkakataon para maitama na rin natin to. Hindi ibig sabihin na kapag Christian ka, wala ka ng problema. Exempted ka na. No! Na kapag may faith ka, smooth na ang buhay. Kapag uma-attend ka ng church, ng life group, exempted ka na sa kasalanan. Exempted ka na sa mga problema sa buhay. No. Lahat tayo daratnan ng bagyo. Ang pagkakaiba lang, depende yan kung paano ka naghanda, kung paano mo ihananda ang pundasyon mo. Storms are certain. Sigurado yan. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, walang excuse. So ano-ano nga ba, para lang malinaw, ano-ano nga ba yung mga storms sa buhay natin? Ang mga bagyong dumarating sa buhay natin, isa na, at madalas, financial problem o challenges. Pangalawa, mga family or relational conflict. Next is unexpected sickness. Dati naman malakas ka, ba't bigla ka nagkasakit? Then, emotional burnout. And dagdag na natin dito yung mga spiritual testing and challenges na na-encounter natin. Dahil wala nga exempted. Hindi porket pastor, walang problema. Hindi porket leader, hindi kasali sa mga darating at mga ma-encounter na problema. Hindi mo or natin mapipigilan ng bagyo, but you can prepare for your foundation. Ngayon, paano mo nga ba hinahanda ang pundasyon mo? Storms don't destroy you. They just reveal who are you. Ang bagyo, hindi ka sinisira o winawasak. Ipinapakita lang nito kung sino ka talaga. Dahil ang bagyo ang magpapalabas ng maturity mo at ng totoong pinaghandaan mo. Ang bagyo, normal yan sa buhay. Ma-encounter natin yan. Hindi natin pwede sabihin, Lord, bakit laging ako? One time, natanong ko na yan, at maraming beses ko nang tinanong kay Lord yan, and then, sinasagot ako ni Lord, Lord, bakit ako? Lord, of all the people, nagsiserve naman ako, bakit ako? Then the Lord answered me, why not? Bakit hindi ikaw? So before tanungin mo si Lord, bakit ako? Ready mo rin yung puso mo, baka sagutin ka ni Lord na bakit hindi ikaw. So tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw na next. Maghanda na tayo. Okay? So hindi ito usapang takutan o pananakot, usapan ito ng pagiging handa. Dahil darating at darating ang pagsubok sa buhay natin. So hindi natin makokontrol ang bagyo. Hindi natin makokontrol ang bagyo, but if you have Christ, meron kang control sa kung paano ka tatayo at maninindigan sa pundasyon na meron ka. Yun ang handle mo. So, kanina, pinag-usapan natin the right foundation. Ngayon, the reality of the storm. And next is the ruin of the foolish. Anong kinakahinatnan
ng mga nakinig pero hindi ginawa. Hearing without doing. Sabi, rain came down, stream rose, and the winds blew and beat against that house and it fell with a great crash. Yung iba, pinapangatawanan na lang nila, sinasabi na hindi naman masakit. Pero marami na po akong nare-receive. Tawag, text, even mga request na, Pastor, pwede po ba tayo mag-usap? Pwede ko po ba kayong hingan ng payo? Pwede ko po ba kayong hingan ng advice? Kasi, parang hindi na ako relevant. Pagod na ako sa buhay ko. Parang gusto ko nang mawala. Recently, nasabi ko yan dun sa ilang mga close sa akin, na sinabi ko na, pagod ako ngayon. Stress ako. Pastor po ako, Para malaman ninyo na hindi po ako exempted. Sinabi ko, parang gusto ko mawala mga ilang araw yung pupunta ako sa isang lugar na walang makakakilala sa akin, walang makakaalam ng status ko, walang magtatanong, bakit nangihina ka? Di ba minsan mas nakakapanghina yung ganon? Yung may nagtatanong, bakit ka ganyan ngayon? Bakit nangihina ka? Di ba Christian ka? Andiyan pa po tayo. Ito ang pinaka-dangerous na part. Pareho silang nakarinig. Pareho silang nakarinig ng salita ni Lord. Pero magkaibang ginawa nila. Isa ang sumunod, isa ang hindi. So ang ibig sabihin, hindi sapat ang pagiging listener. Hindi sapat ang pakikinig lang. Ang tawag doon, nasa sand foundation ka. Sabi mo nga, sand. Buhangin. Sa construction, ang sand, kasi po, engineer po ako, ang sand ay part ng filler ng cement. Pamparami. Pampakapal, pampatigas, para pag binuhos, doon mas nagiging buo ang pundasyon para maging bato siya. Pero kung doon mo lang siya itatayo, nakatayo ka ngayon for a while, pero maya-maya guguho ka na. Minsan ganun tayo. Akala natin okay lang tayo, akala natin okay pa tayo. Maya-maya, konting problema lang, umaayaw na tayo. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag ka susuko. Di ba, ang dami nagno-notes ngayon, ang dami nagpo-post, tapos pag walang pumansin, wala nag-validate ng feelings nila, gusto nang umayaw. Nakakalungkot yung ganon. Ang dami ng ganon ngayon. So, hindi sapat ang pagiging listener at hindi dapat nakatayo ang pundasyon natin sa buhangin. Ito yung buhay na alam na natin yung word. Uma-attend tayo. Sabi ko nga kanina, amen ng amen, notes ng notes, pero hindi naman isinasabuhay. Ito, real talk. Gusto niya na real talk? Maraming beses ko nang sinabi to. Ang dami mo nang hinighlight, pero nag-highlight ba yan sa buhay mo? Ang dami mo nang tinake notes, pero ginawa mo ba? Ang dami mo nang yes and amen, pero hanggang ngayon, tampuhin ka pa rin. Mabilis pa rin matisod, mabilis pa rin maasar, mabilis pa rin mapikon. Pero ang galing mag-advise. Sasabihin sa kapatiran, okay lang yan. Huwag ka naman masyado marupok. Sabi nga sa Matthew 18, magpatawad ka. Pag may nagkasala, patawarin mo. Pero pag ikaw, konting offense lang, hindi, tablado na yan, saburado na sa buhay ka. Wala na yan. Nakaka-relate, nakakatawa, di ba? Ganun tayo, no? Amen? Di ba, ang dali? Pero ang dali rin gumuho sa ganun. Kasi, ang foundation, pinaghahandaan, pinapatibay. Foundation is not about beautification. Foundation is not about beautification. At ang resulta, kapag nakatayo ka sa sand, nagtayo ka ng bahay mo sa sand, sa buhangin, it fell with a great crash. Hindi lang bumagsak, nag-collapse. A life built on convenience will collapse under pressure. Ulitin ko A life built on convenience will collapse under pressure. Meron ako napapanood recently. Nakakatuwa kasi somehow nakaka-amaze. Yung magtatanong siya, kailan mo nakuha yung first million mo? Nakakagulat kasi lahat ngayon pabata na ng pabata, nakakuha ng million nila, age of 18, 15, maaga. Then, kaya yung ibang mga kabataan ngayon, dapat maging milyonaryo ako sa edad ko. Nape-pressure. At kapag hindi nangyayari yon,
feeling nila, devastated sila, hindi sila relevant. Yung iba napapanood, nasa kondo, nakatira sa kondo, nagkaroon ng iPhone 17 Pro Max fully paid. Di ba? Tapos pag walang ganun, ang feeling nila hindi significant. Hindi sila relate. Grabe, may significant na ngayon, no? Di ba? Validate na. Walang ganyan ng bata ko eh. Pinag-uusapan lang nun, hindi ka kasali o kasali ka. Pero ngayon, ang dami na. Kaka-relate si Marvin tumatawa. Latang magkalapit yung idara natin. Nakuha natin. Di ba? Ang dami na sinasabi ngayon, mga kabataan makinig. Wala ang validation natin sa tao at sa mundo. Ang totoong validation natin na kay Kristo. Si Lord ang magva-validate sa'yo kung tama o mali ang nangyayari sa buhay mo. At dyan din makikita, habang dumarating ang bagyo, inire-reveal nito ang foundation mo. So pag nag-collapse ka sa mga alam niyo yung tawag doon sa mahinang ulan? Anong tawag doon? Ambon. Yung mas mahina sa ambon. Sinabi ko na kanina umaga to. Salitang Bulakenyo to eh. Tikatik. Yung tikatik ng ulan, alam mo yung parang mamist lang. Parang pagka, ngayon, di ba, alam niyo parang ganito yung buhay natin. Pag umambon, hala, baka bumagyo. Ambon pa lang, panic ka na. Di ba? Napapanood niyo ba sa Reels, yung nung mga 1960s, yung mga kabataan, yung pag nabunggo, parang 1970s, palambot ang pagdating ng mga late 2000, di ba pag nabangga, bigla magse-selfie. Kuha natin, gano'n na ba? Gano'n na ba karupok? Gano'n na ba kabilis bumagsak? Hindi ba pwedeng sa mga maliliit na bagay, nakikita doon yung tibay ng pundasyon mo? Habang tumatagal, mas lumalalim dapat ang pundasyon mo. Mas sumitibay dapat ang pundasyon mo. Dahil hindi ka babagsak dahil sa bagyo, babagsak ka dahil sa maling pundasyon na meron ka. Ulitin ko, hindi ka babagsak dahil sa bagyo. Babagsak ka dahil mahina ang pundasyon mo. Ang bagyo, hindi siya nagbibigay ng character. Nagpapalabas siya ng totoong character. So, kapag may dumarating na bagyo, kung mainitin ang ulo mo, mainitin ang ulo mo. Nakwento ko na yata ito before or sa iba nung nag-preach ako. Mayroong magkaibigan, yung isa may dala-dalang tasa ng kape, bigla niya nabangga yung kanyang kaibigan at natapunan siya ng kape. Ay, syempre natapunan ako. Paano na yan? Yung dami, nag-alala na siya. Sabi niya, dapat hindi na lang pala kape. Kung tubig lang sana yung dala ko, hindi sana makikita yung mansa. Alam niyo, mga kapatid, yun ay pagpapakita lang na kung ano ang laman ng puso mo, yun ang tatapon sa tasa mo. Yung kape na yun, ang nagpalabas ng karakter ng taong natapunan. Hindi dahil kape yun. Dahil kahit ano pang tumapon dyan, kung ano yung response ng puso niya, yun ang lalabas. Kaya, mga kapatid, wag po tayong magulat kapag may dumarating na problema sa buhay natin. Huwag na tayo magulat kasi normal yan. Sabihin mo sa katabi mo, normal yan. Ikaw na lang ang... Yan, dugtungan mo na lang. So yan yung tatlong katotohanan na gusto kong i-share at isasum up natin yan sa 1 point. 1 point lang tayo ngayon. At ang 1 point lesson natin is all about... Ang 1 point lesson natin ay ito. It's not enough to hear the word. You prove your foundation by obeying it. 1 point lesson lang, hindi 3 point. It's not enough to hear the word. You prove your foundation by obeying it. Si Jesus na mismo nagsabi, pareho ang nakinig, pero pinagkaiba, isa sumunod, isa hindi. Parehong may bahay, pareho ng bagyo, pero magkaibang ending. Ibig sabihin, hindi ang pakikinig ang nagpapatatag, kundi ang pagsunod. Hindi ang pakikinig ang nagpapatatag, kundi ang pagsunod.
Makinig tayo dito. Tingin kayo sa akin. Your obedience is the visible evidence of your invisible faith. Ulitin ko Your obedience is the visible evidence of your invisible faith. Yan ang nakikita at dyan nakikita kung paano ka nananampalataya sa salita ng Panginoon. Amen? Andiyan pa tayo. At ang magiging validation nito ay ang pundasyon mo kapag nandyan na ang bagyo. Maraming Kristiyano satisfied na sa hearing. Okay na, attend na ako. Makarinig lang ako ng preaching. Okay na ako. Di ba? Meron niya akong kakilala. Pagka weekdays, kasi to medyo pressure lagi sa trabaho to, aligaga. Magmumura yun. Biglang sasabihin niya, ay naku, babawi na nga lang ako sa Sunday pag umattend ako ng service. Sa Sunday na lang ako magsosorry kay Lord. Parang iniipon niya muna kasi alam niya bukas magkakasala daw siya uli. May ganun ba dito? Babawi na lang ako kay Lord sa Sunday. Ibig sabihin, nakabagsak yung bahay mo buong linggo, tinatayo mo na lang pagdating ng linggo. Andiyan pa tayo? Tapos papakita mo, ikaw, nag-devotion ko na? Ikaw, amen, nag-devotion ko na. Kuha natin. Paano kung ngayon ka lang nag-devotion? Ganun din. Andiyan pa tayo? So maraming Kristiyano satisfied na sa hearing. Nakikinig ng sermon, attentive. Yun nga, sinabi ko, amen ng amen. Nagtitake down ng notes. Tapos lagi nakatingin pa sa pastor habang nagpipreach. Tapos nagka-capture ng picture para pang notes. Pero, tingnan natin yung buhay. Kamusta ba ang foundation natin ngayon? Ang totoong test ng foundation, sa panahon natin ngayon, makikita yan sa decision making mo. Paano ka ba magdesisyon sa pang-araw-araw mong buhay? Pangalawa, sa reaction mo. Paano ka ba mag-react? Pangatlo is, yung lifestyle mo kapag walang nakakakita. Sa totoo lang, kapag meron tayong mga gustong i-prove, pinapakita natin na okay tayo. Yung lifestyle natin okay. Pero ang totoo niyan, ikaw at ikaw lang naman ang babagsak. May nakakakita o wala. Dahil alam mo kung totoo nga bang nakatayo ang pundasyon mo sa bato o hindi. Kung ang word ay narinig lang at hindi sinasabuhay, ang tawag dyan information. Information pero walang transformation. Kaya walang nababago dahil walang natatransform dahil puro information lang. Kapatid, hindi palakihan ito. Pwedeng palakihan ito at isasabuhay mo, pero kung hanggang dito lang ang kaalaman mo, babagsak ka sigurado. Kapag dumating ang bagyo, yung mga problema, yung mga tukso, mga pressure sa buhay, ang aga mo naman pinindot niyan, bro. Ina-explain ko pa lang, pero okay lang. Bagyo rin talaga yung mga ganyan, no? Mga naa-advance. Doon lumalabas kung nakatayo ka nga ba talaga kay Kristo o sa sarili mo lang. At sabi nga dito, ang buhay na ang Panginoong Hesus ang pundasyon, hindi stormless pero stormproof. Lahat naman tayo binabagyo. Lahat naman tayo nasasaktan. Lahat naman tayo iniiwan. Lahat naman tayo nagagalit. Lahat naman dumarating. Pero paano ba ang response mo every time na mayroong bagyo sa buhay mo? Nakikita kung gaano ka lalim, gaano katibay ang pundasyon mo sa pamamagitan ng bagyo, hindi sa pamamagitan lang ng salita mo. Pwede po ba tumayo tayong lahat? Most of us here, nakangiti, mukhang okay, pero alam niyo, sabihin ko sa inyo, alam naman ni Lord lahat. Nakikita naman ni Lord lahat. Hindi natin kailangan magmaskara, hindi natin kailangan magkunwari. Ngayon, di rin natin alam kung sino dito, yung gumuho na ba yung bahay niya, o nananatili pa rin siyang nakatayo dahil may solid rock foundation siya. Itong preaching ni Jesus Christ na to, sa Matthew 7, ay conclusion ng Sermon on the Mount. Marami, ang conclusion ay pagbibigay ng encouragement o masaya. Pero ito ay pagbibigay ng warning na kapag hindi natin isinabuhay
may great crush. Ang mga taong hindi magsasabuhay ng salita ng Panginoon, masasabi natin, you're one storm away. Kaya ngayong oras na to, inaanyayahan ko ang lahat. Wala nang reservation. We will pray. Aaminin natin kay Lord. I-open, isusurrender, i-all out natin kay Lord. Habang ang lahat ay nakapikit at nakayuko, mananalangin tayo at hihingin natin sa Panginoon. Kapatid, kung paulit-ulit kang bumabagsak, ito yung oras at araw na hindi ka lang basta itatayo ni Lord. Bibigyan ka niya ng kalakasan para sundin mo ang salita niya. Sa mga napapagod na, kapatid, muli mong alalahanin yung mga pangako ni Lord. Balikan mo. Sa mga nagpapatuloy na nakatayo sa Rock Foundation, kapatid, congratulations. Marami pa tayong haharaping bagyo. At marami pa tayong mapagtatagumpayan. Let's pray. Lord, salamat, Panginoon. Maraming pagkakataon, Lord, napagod kami. At patuloy namin pinipilit na kayanin ang lahat. Pero hindi pala yun ang solusyon. Ikaw ang solusyon, Lord. Ang pagsasabuhay ng iyong salita, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng matibay na pundasyon, Panginoon. Kaya, Lord, maraming beses inayawan namin, sumuko kami. Pero this time, Lord, kinikilala namin Ikaw at ang iyong salita, Panginoon, ang magiging sandigan at pundasyon namin, Panginoon, para hindi na kami bumagsak uli, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo po ng kalakasan ng bawat isa rito, Lord. Kalakasan, Panginoon, na sundin ka at manatili sa iyo, Panginoon. Ikaw po magbigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan, Panginoon, na magbago ng isipan at ang piliin ng salita mo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, bigyan mo po ng kapahingahan ng mga napagod na naririto, Lord. Bigyan mo po ng bagong simula, Panginoon, ang mga nahinto, Panginoon. At maging ang mga nagpapatuloy, Lord, bigyan mo po, Panginoon, ng panibagong lakas. Bigyan mo ng kaligayahan ng puso nila, Lord, na bagamat pare-parehas kami ng bagyong hinaharap, Panginoon, nananatili, Panginoon. Lord, ang mga kabataang naririto, ang mga young pro, ang mga magulang na naririto, Panginoon, ang mga workers, Lord, na naririto, Panginoon. Alam mo po ang kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Walang exempted sa storm ng buhay. Walang exempted sa bagyo, Panginoon. Lahat kami humaharap at dumaraan dito, Lord. Panginoon, tanggalin mo, Lord, ang takot na nararamdaman namin ngayon, Lord. Tanggalin mo ang pangamba, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pag-asa, Lord, na matatapos ang lahat ng ito na Ikaw ang kasama namin at mananatili kami, Panginoon, na nakatayo sa iyo, Panginoon, dahil Ikaw ang pundasyon ng pananampalataya at pagsunod namin. Lord, salamat po, Panginoon. Nakikita ko po, Panginoon, ngayon, may ibinababa kang bagong kalakasan. May binibigay ka na bagong pag-asa. May sinisimulan ka, Panginoon. Nagbibigay ka ng bagong simula sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, matatapos ang service na ito, matatapos ang sermon na ito, pero hindi ka matatapos sa amin. Marami ka pang gagawin, Lord. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa rito, Panginoon, pagkatapos ito, nakatayo sa bato at Ikaw ang pundasyon namin. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.